Welcome to another stock market analysis video, and ito yung tatlong stocks na pag-uusapan ko sa video na to along with the PSEI. Ang basis ng stock market analysis video na to ay closing prices ng April 28. So maraming mga movers, lalo na yung SEC na down ng halos negative 11%. And syempre, madadami dyan yung DMC because sila yung majority shareholder ng SEC. So, before I talk about the individual stocks, punta muna tayo sa PSEI. So, if you're new to this channel, the reason why merong mga drawings kaagad yung mga chart, it's because for some of these charts, napag-usapan ko na siya before. And yung blue vertical line indicates kung kailan ko siya huling napag-usapan. So, for the PSEI chart, nung April 21 yan. And during this period, may several scenarios ako na na-plot, which is of course, na-identify ko based on the arrows that you see here. So, sabi ko, kapag nagkaroon ng positive na development sa Middle East conflict, tapos nagkataon na bumaba yung oil prices, so we might see the PSEI to test yung kanyang R1 resistance dito sa 6214 and 6254 na area. Ang problema, hindi nangyari yon. So, ang nasunod niya na bias is yung bearish na scenario na kung saan gustong i-revisit ng PSEI yung S1 support dito sa 5.8 na level. And of course, alam natin yung rason kung ba't nangyari yan. Yung oil, bumalik na naman sa above $100 per barrel. So, yung okay lang siguro kahit papano is andito pa rin yung PSEI sa malaking consolidation. So, I think nahihirapan talaga yung PSEI na i-test yung R1. So, mas liliitan ko na yung consolidation. I think ito na yung magiging consolidation ng PSEI with the high part of the range as yung 6151.80 na level kasi ito na yung recent na swing high niya, and of course ito yung low pa rin nung range. So I think the reason din for the continuous sell-off na nangyayari, it's because siguro yung mga bumili ng mga blue chips, mga first liner na stocks, nag-unload na sila ng shares nila, probably because medyo naging optimistic sila, nakala nila magkakaroon na ng recovery nitong April, tapos wala pa rin nangyayari. So nag-decide siguro yung mga whales or mga institutions or mga fund managers na magbawas ng allocation, which created this domino effect, no? So historically, this is already a strong support, yung 5.8 na level, pero syempre, kung mame-maintain na yung oil prices above pa rin ng $100, tapos sabihin natin magkaroon pa ng negative na catalyst sa economy as a whole, then it's definitely possible na mahulog yung PSEI dito sa S1, tapos mas puntahan niya yung mas stronger na support dito sa 5.5, 5.6 na level, no? Which I indicated here as S2. So, that's definitely on the table. So, para sa akin, mababa yung chance na pumunta yung PSEI dito sa R1 sa short term, no? So, ang realistic and kahit papano optimistic na scenario is magstay na lang yung PSEI dito sa loob ng consolidation. So, kahit hindi niya naabutin yung R1 sa short term, basta wag na siyang mahulog dito sa S1. So, for the first stock na pag-uusapan ko sa video na to, so that's SCC. So, for SCC, medyo matagal na rin simula nung napag-usapan ko tong stock na to. Last time that I talked about this stock ng mas comprehensive nung bentahan pa niya. So, meron akong stock commentary video dito nung na-deny yung contract extension nila, no, pagdating sa coal mining ng DOE. So, ano yung reason kung bakit for the past 2 days, grabe yung nagiging bentahan or sell-off sa SEC? So, here's an article from Billionario. So, sabi dito, Semirara advantage at risk as the Department of Energy coal auction delay sparks fears of rule change. So, sa mga hindi updated with regard sa mga importanteng details about SEC, napag-usapan kasi nung first quarter na kung saan April 28 yung start nung coal auction, no? Para dito sa mga coal blocks na up for bidding sa mga different companies and corporations sa Philippines. So, April 28 dapat yan, and as you can see yung move ng SEC, nung nag-drop siya dito, halos binalikan niya yung mga prices niya previously, no? May mga times na nag-above 30 pesos siya per share. So, I think yung naging move ng SEC na to is somehow pina-price in niya yung scenario na kung saan SEC pa rin yung mananalo dito sa
pagbid ng mga coal blocks. Ang problema, nagkaroon ng delay, and I think yung reason kung bakit nagkaroon ng delay according sa DOE is because nasa energy crisis nga tayo, 'di ba? So siguro sinasabi ng DOE na hindi natin afford na magkaroon ng ganitong transition process sa ngayon kasi mas marami silang inaasikaso in terms of the power and energy sector. So may mga iba ding nagsasabi na may mga rumors na kung saan baka indication siya na hindi na SEC yung mananalo, na kung saan may iba ng company na makakakuha nitong coal blocks na to. At isa sa mga companies nga na yun daw is yung subsidiary ng San Miguel. So, yung power arm ng SMC. So, if you're able to see my post kahapon sa YouTube, sa community post, nalagay ko doon na meron akong previous position sa SEC. So, nakabili ako nito nung Feb 18. So, capitulation play, and initially, ititrade ko lang sana yung momentum bounce. Pero nakita nyo naman, kinabukasan nung Feb 19, ang lakas talaga nung galaw niya. So, nag-decide ako na i-transition towards a swing trade na objective. And I was able to sell a tranche nung March 30, ayan yung first red arrow. Tapos, nung April 27, kasi I was expecting na magkakaroon nga ng sell down tapos hindi magiging okay yung galaw ng SEC because of the recent news nung sa DOE na yun. So, after about a 2-month hold, nakapag-complete exit with about 30% na gains for SEC. And naging safe sa buhusan nung April 28. So, ano ba yung key levels ng SEC? So, yung recent support talaga ng SEC is yung March 9 na low. So, ito siya. And yung level na yan is 26.70 na price area. So, around 26.7. So, ito dapat yung S1, but as you can see, nag-breakdown nga siya tapos ang lakas talaga nung volume, no? And even before this support, pwede rin nating sabihin na support itong area na to sa 27.70 plus dahil meron siyang double bottom sa short term, no? So, dalawang significant na area yung nabutas ng SEC sa loob ng isang araw. So, that really tells you kung gaano kalakas yung selling pressure. So, meron kasing previous na consolidation yung SEC dito, and ito yung much larger na consolidation. So, dahil nabutas niya na to parehas, itong area na to, para sa akin, ito na yung magiging R1 niya. Tapos ito, pwede kong masabi na nagkaroon lang ng overshoot at nagkaroon lang ng breakdown ng April 28. So, let's say in the event na magkaroon ng recovery tapos mag-close siya above sa level na to, then I can still consider this as S1, no? Kasi kung titingnan nyo, masyadong malapit pa naman. Pero upon market open or for the rest of the week, kapag hindi na siya nakapag-close above ng S1, then definitely ito yung magiging possible resistance. So, magiging R1 to tapos R2. So, ano yung posibleng support ng SEC after this S1 kung mag-confirm talaga na breakdown tapos resistance to? So, wala na rin namang ibang support aside sa level na to. So, major support niya to, yung 52-week low niya, which is yung 21.20. So, ayan yung S2. So, hindi ko naman sinasabi na dire-diretso na tong SEC papunta sa area na to kasi it's possible na may mga traders or may mga investors na matatapang na willing saluhin yung SEC in between this area. So, nilalagay ko lang na dito yung S2 kasi on a technical analysis perspective, ito talaga yung support level na naka-indicate. So, di natin masasabi, pwedeng magkaroon ng support sa 24, 23, 22. Pero kung sa structure lang babasihan, syempre ito talaga. So, sa ngayon, ito yung R1 and definitely yung level niya dito sa 30.90 yung R2. So, kitang-kita naman natin na nag-double top siya. So, isa rin yan sa reason kung bakit napabenta ako nung April 27. Kasi kung malakas talaga yung stock, tapos papalapit na yung April 28 na date, dapat nakalagpas to sa area na to eh. Kasi kung siya talaga yung mananalo or siya talaga yung may malakas na chances, in a way, dapat mas malapit na siya dito sa previous na prices niya before pa nagkaroon ng mga issues pagdating sa DOE. So, pag nilabas ko yung MA20, makikita natin na nagko-consolidate nga yung SEC for the whole month of March and April. And talagang nitong April 28, yung nagpabago nung trajectory ng stock kasi ang laki ng candle tapos below na siya ng MA20.
Pag nilabas ko naman yung MA50, ganun din. Nasa consolidation din siya. Actually, kung hindi naman nangyari tong drop nung pag-deny ng contract extension, I think malaking consolidation lang din yung gagawin ng SEC. Tapos yung MA100, halos ganun din kasi kung maglo-look tayo towards the left, wala naman talagang ibang ginawa yung stock kundi mag-consolidate. So, definitely not looking good for SEC sa ngayon dahil ang lakas nung naging sell-off niya nung April 28. So, definitely news and sentiment driven dahil naka-affect negatively yung recent na mga disclosures sa price niya. So, of course, it means kapag nagkaroon ng mga news na positive, na leaning towards a positive catalyst for SEC, then baka lang naman makatulong yun na makarecover yung stock. But again, kung puro negative yung lalabas, syempre matatakot yung mga stock market participants dyan. And with how oil prices are doing right now, syempre mas nakakadagdag pa yun sa bearishness, di ba? So, not looking good for SEC. So, before I move on sa next na stock, kung bago ka pa lang sa channel na to, aside from stock market analysis videos, I also make stock commentary videos, kagaya ng mga nakikita nyo dito na thumbnail sa screen. So if you're learning a lot so far and finding value sa video na to, don't forget to like this video and subscribe sa channel so you'll always be updated sa future videos. Also, if you're new to the stock market and consider yourself as a beginner or a newbie, and you want to learn about technical analysis, how to read charts and analyze charts kagaya ng ginagawa ko sa video na to. Or if you've considered yourself as an investor ng sobrang tagal na pero you want to learn about technical analysis, I am providing a beginner stock market course which I will cover the basics and mga foundational concepts ng stock market and technical analysis. You can check the pinned comment so you can apply para sa course. So, next up, DMC. So, for DMC, kung titingnan nyo yung price action or yung galaw ng chart niya, halos wala rin namang difference sa SEC. Of course, sila yung majority shareholder ng SEC and sobrang affected nga talaga sila nung nangyari sa SEC. So, kung titingnan din natin yung annual report ng DMC, makikita natin na down sila no, ng halos negative 30% compared sa annual report nila noong 2024. And ito nga, dahil nagkabentahan sa SEC, syempre, nagkaroon din ng bentahan sa DMC. So, yung mga bagay na nasabi ko kanina about SEC, of course, applies sa price action ng DMC din. And nagkakaroon lang ng slight difference dahil syempre, hindi naman eksakto na parehas talaga yung price action nila. So, syempre yung levels magbabago. So, yung DMC, kahit papaano nag-support yung initial level dito sa 9.37. So, ito yung S1 niya. Makikita nyo, nag-breakdown tapos binawi. So, after ng level na to, yung next na support is yung 9.10 na price area. So, ito yung S2. And the next support after that is S3. So, itong around 8.07. So, again, gaya ng sabi ko sa SEC, hindi ibig sabihin na pag nabutas ng DMC, yung S2 na price level, diretso na siya dito sa S3. Kasi pwede naman talagang saluhin to ng mga traders or mga investors in between S2 and S3. It's just that on a technical analysis perspective, ito talaga dapat yung major support level niya. So, pagdating naman sa resistance, makikita natin na meron siyang double top dito sa short term. And the reason for that is meron kasing support dito sa level na yan previously nung December pa of last year. So, 10.24 and 10.30. Ito yung R1 ng DMC. And meron din tayo ditong support which is also the gap. So, I think ito yung R2 na resistance. Tapos yung recent na swing high niya nung February pa, itong around 11 na price area yung R3. So, not looking good din for DMC. Of course, kung mawawala yung large chunk ng business ng SEC, definitely affected sila. And SEC din kasi yung rason kung bakit nakakapagbigay yung DMC ng malaking dividends, no? So, ang fina-factor in kasi dyan ng mga investors at ng mga traders is paano kung mawawala yung business ng SEC when it comes to coal mining. Pwedeng makat, no? In between 40 to 60% ng income ng parehas na companies na to. So, paano pa sila makakapagbigay ng mataas na dividends na nabibigay nila halos taon-taon? And
Isa kasi yun sa mga rason kung ba't maraming bumibili ng DMC tapos SCC. So, if that fundamental factor is no longer there, so syempre makakabawas yun sa buying pressure ng parehas na companies na to. So, pag nilabas ko yung MA20, ganun din, nagko-consolidate siya sa short term, tapos talagang binago yung trajectory ng stock because of the sell down ng April 28. And yung MA50, ganun din, consolidating. Kaso ito nga, pwede na mag-transition towards a medium-term downtrend. Or kung magkakaroon man ng buying pressure, baka ma-maintain yung medium-term consolidation. And for the MA100, eto nga, mukhang transitioning na siya towards a downtrend, lalo na nung nahulog nung second week, third week ng February. So, not looking good also for DMC. Kailangan magkaroon ng mga relevant tapos positive na news para ma-affect yung stock positively para makarecover siya. So, for the last stock, that's Dito. So, for Dito CME, one of the high flyers nitong March tapos April na trading period. So, the last time na napag-usapan ko tong Dito, medyo matagal na. So, I think nag-reset na yung chart. Anyway, since matagal na, I'll just have to readjust yung mga important levels niya tapos nagbago naman na sa sobrang tinaas ng stock na to. So, yung nakikita nyo na horizontal line dito na may nakalagay na bought price. So, disregard nyo lang yan in terms of the stock market analysis dahil irrelevant yan. It doesn't signify a key level. It's just that gamit ko kasi yung charting software ng broker ko and automatic lumalabas yung mga positions na meron ako. So, for Dito kasi, meron akong position sa stock na to nung March pa. So, I was able to bottom fish this stock and I'm already up by around 60+%. So, ito yan yung position ko sa InvestaTrade. So, for Dito CME, ano ba yung naging catalyst nito? So, kung hindi nyo alam, isa kasi sa majority shareholder ng stock na to is si Dennis Uy. And for so long already, may usap-usapan na magiging na lang siyang minority shareholder tapos tataas yung equity percentage ng Summit Corporation. So, I think market participants are thinking na matutuloy yung deal na yon tapos it's going to be a plus or a positive catalyst para sa Dito. Kasi yung isa sa magiging majority shareholder ng company is mas magaling na company, mas magaling na mga tao, na mas better siguro yung technical expertise pagdating sa telecommunications na industry or na sector. So makikita nyo naman na simula nung April talagang sobrang laki talaga nung naging volume ng stock na to. Lalo na this past few days. So ano ba yung key levels ng Dito sa ngayon? So it's very obvious na 1.07 yung swing high ng stock na to. So syempre yan yung R1. And for the support, nitong April 28, yung price ng stock umabot ng 0.91 and kahit papaano nagkaroon siya ng recovery agad kasi nag-close siya ng 0.98. So, I can already use this as a possible na swing low. So, syempre S1 na yan. So, dahil S1 to and R1 na yung andito, it just makes sense na posible na magkaroon ng malaking consolidation yung Dito up until magkaroon siguro ng maayos na disclosure kung ano ba talaga yung mangyayari sa equity percentage ng mga significant na mga players sa company na to. So it's possible na maglaro lang yung stock dito and pag nagkaroon ng enough buying pressure, whether that's traders going in sa stock dahil nakikitaan nila ng further momentum or may mga matatapang na investors na willing bilhin yung stock na to, then it's possible na mag-breakout siya dito sa 1.07. And of course, kung magkaroon man ng negative news, negative catalyst, mag-decide yung mga traders na magbenta na or mawala ng confidence yung mga investors, then syempre it's possible na mabutas niya yung S1. The question is, pag nabutas ba yung S1, saan yung pwedeng puntahan ng price ng stock na to? So, ito kasi yung previous na resistance niya sa 0.79. So, this is definitely a support area. So, you can consider this as S2 or posible din na S3 if you're going to consider this gap as a possible support. So, pag naging support kasi to, syempre magiging S2 ito and ito yung S3. But if this doesn't serve as a support level, then syempre S2 yung 0.79. So,
Pag nagkataon na nabutas tong S1, tapos nag-support yung stock, that's definitely bearish kasi ang laki na nung naging retracement niya galing dito sa highs. So that's about 20% na drop, no? But definitely hindi maganda kung magre-revisit pa yung price dito sa 0.79 kasi sobrang laki na nung retracement na yon and indication siya na walang enough buying pressure para protektahan tong stock na to. So, ang dapat talaga gawin ng dito, as much as possible, dapat mag-close siya above ng 1 na price area. So, at least above siya ng 1, tapos magkakaroon siya ng consolidation dun sa upper part ng range niya, no? So, ang gusto ko makita, dito siya magkaroon ng consolidation. So, dapat makabalik siya dito sa area na yan. Tapos, saka na siya mag-breakout. And negative pag nabutas niya yung S1, tapos mas nagiging grabe yung bearishness as the price goes lower papunta dito sa S2. And syempre, pag nabutas pa tong S2, I think tapos na talaga yung stock na yan, tapos nagkaroon lang ng sell-off, tapos puro hype lang yung nangyari, kaya tumaas tong stock na to. Pag nilabas ko yung MA20, makikita natin na yung stock nakapag-transition na into a short-term uptrend nung second week ng April and malayo-layo pa siya sa MA20. So, on a technical perspective, uptrend pa yung stock in the short term. Sa MA50, ganun din. Nasa taas yung karamihan ng mga candles. And for the MA100, hindi ko pa masasabing nasa long-term uptrend siya kasi a few weeks pa lang naman siyang above ng MA100. Pero kung makakalagpas siya ng 1.07, tapos hindi na siya magko-close below ng 1, pwede ko nang i-assume na nakapag-reverse na yung stock. Tapos magkakaroon ng continuation ng trend niya. So, ayan yung mga importanteng levels na dapat bantayan para sa dito. So, if you're interested to know kung paano ko nahuli yung dito CME, so meron ako mga exclusive videos sa private community and private group ng channel na to. So, nakikita nyo dyan. First week, second week, March pa lang, inaabangan ko na yung dito. So, ito yung mga different options for the membership group. Yung Traders Table at Market Masters, may mga access sa exclusive trading videos and portfolio videos. So, to be a part of the private membership, you can send me an email sa mga address na to and lagay nyo lang sa subject na membership and just answer itong 3 question na to. So, ayun lang. That ends the stock market analysis video and don't forget to like this video and subscribe sa channel na to so you'll always be updated sa future videos na i-upload ko pa.